Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Mga kapatid, ganap na ang 2,000 taon na sukat ng panahon sa pagbabalik ni Kristo sa sanglibutan. At tayo'y nakapasok na sa 1,000 taon na si Kristo ay maghahari kasama ng kanyang mga bayan. Para masubaybayan natin ang buong katotohanan na buo ang programa ng The Kingdom of God sa palatuntunang Consumatomes, na ang ibig sabihin ay natapos na ang lahat. Sabihin ko sa inyo na Consumatomes, sapagkat natapos na ang mga gawain ng Diyos sa pagkatapos ng 2,000 taon ni Kristo, na ito rin ay pagkatapos ng 6,000 taon mula nang nagkasala si Adam. Sa ika-6,000 taon ay natapos ng Diyos ang kanyang gawang ginawa, at sa ika-7,000 taon siya ay nagpahinga. Gayon din sa pangalawang sanglinggo ay natapos na ang ika-6,000 taon, at tayo'y narito na sa ika-7,000 taon na kapahingahan ng Diyos. Dahil dito, kinakailangan sa mga tao ang paghahanda para mabago ang sarili, nang sa gayoy hindi na maibalik ang nangyari ni Adam, na habang nagpahinga ang Diyos, si Adam ay nagkasala noong unang panahon. Ngayon ay naitatag na ang kaharian ng Diyos na handang papasukan ng mga taong nakasumpong ng katuwiran ng Diyos. So mapagpalang oras sa ating lahat, buong Pilipinas, maging sa buong daigdig. So muli, live po tayo ngayon dito po sa Region 2, Province of Quirino, dito po sa bayan ng Madela. Dito po sa aming bahay na amin pong pinaglalayban, no? At kasama ko po ang ating mga kapatid. Unang-una ang aking ina, na walang iba rin, na Merlita Baltasar. At ganun din ang ating Haring Gerson del Rosario. At ang ating Prinsipe Fernando Digao. At ako naman po ang inyong lingkod, Haring Robel Baltasar. So inuulit ko, buong Pilipinas, maging sa buong daigdig, mapagpalang oras, at ganun din po sa ating mga taga-subaybay, no? Sa programa ng The Kingdom of God sa palatuntunang Consumatomes. So bago po kami magpatuloy, ay nais po muna naming humingi ng gabay at pagpupugay sa amin pong mahal na dakilang guro, ang amin pong Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty Supreme King Philemon Ondo Reyam Bonanza. At ganun din po sa amin pong 5 spiritual mothers na nandun po ngayon sa banal na syudad, doon po sa Purok, New Jerusalem, doon po sa Rizal Shrine, Talisay, Dapitan City, Zamboanga del Norte. At ganun din po na kami po'y lubos na gumagalang at nagpupuri sa amin pong mahal na Pangulo, walang iba po, ang amin pong mahal na Prinsipe Rocky Y. Reyam Bonanza, na siya po ang aming President ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation at President ng The Kingdom of God. At ganoon din po sa kapatid ng aming mahal na Prinsipe, walang iba, Haring Adolfo B. Reyam Bonanza, na siya po ang ating President ng The Philippine Deuterium Development and Management Corporation. Hanggang sa mga 12 tribes, 12 apostoles
mula Region 1 hanggang Region 12 na kinabibilangan po ng amin pong Regional Director dito po sa Region 2. Walang iba, Haring Edgar Palor Ligotom. At kasama po ang kanyang reyna, walang iba po, Reyna Rose Padillo Ligotom. Hanggang sa mga municipal leaders, barangay, down to Purok. At ganun din po sa mga kapatid po natin na nandyan po sa ibang bansa na pinangungunahan po ng ating kapatid, walang iba, Reyna Shirley Del Rosario na nandun po sa bansang London. At ganun din po sa isa pa nating prinsesa na nandun po sa bansang Kuwait, walang iba, Prinsesa Claribel Baltasar. So mapagpalang oras po dyan, Reyna at Prinsesa. Maging sa ating mga kapatid na nandyan po sa mga iba't ibang lugar, no? Dito sa bansa nating Pilipinas, na nandyan po ang ating mga kapatid dyan po sa Isabela, yan po sa Barangay Nagasikan, Santiago City, na pinangunahan po ng ating kapatid, walang iba, Haring Ramel Tadya, Haring Redentor Domingo, Haring Gino Tolentino, at ang ating mga reyna, Reyna Gloria de Leon, at Reyna Marites Saldivar, at Reyna Luz Biminda Gutierrez, at ang ating prinsipe dyan, walang iba, Prinsipe J.V. Sales, at ang ating kapatid dyan sa Malanit Jones, sa kanyang buong pamilya, no? Ang ating kapatid dyan, walang iba, Haring Roger Pagumpana. So mapagpalang oras dyan, Hari, sa iyong buong pamilya, ganun din sa iyong anak na nandun po sa ibang lugar, na walang iba, Haring Reggie Pagumpana. Kasama po ang kanyang reyna, walang iba, Reyna Jel Pagumpana. Diyan po sa Negros, mapagpalang oras dyan, Hari at Reyna. At sa mga kapatid natin dyan sa Cabarrugis, no? Na pinangunahan ng ating kapatid, Reyna Rosalia Tuginayo at Reyna Marina Encibe. At ganun din sa kapatid natin dyan po sa Nagtipunan, no? Na walang iba ang ating Haring Raul Digaw. Nandito po ngayon ang ating prinsipe, no? Na prinsipe ng ating Haring Raul Digaw. At kasama po natin na magpapahayag sa programa ng ating mahal na hari dito sa bansa nating Pilipinas na ipahayag sa buong daigdig. At ganun din sa kapatid natin, walang iba, Haring Nicomedes Rapio. So, mapagpalang oras sa ating lahat, buong Pilipinas, sa buong puwersa ng The Kingdom of God, sa palatuntunang Consumatum Mes, hanggang sa ating mga beneficiaries sa Deuterium Project of the Philippines. Mapagpalang oras sa ating lahat, sa ating mga taga-subaybay dito sa programa ng aming mahal na dakilang guro, mahal na Haring Filimon Ondok Reyam Bonanza, na ngayon ay talagang wala pa rin po kaming humpay o tigil sa pagpapahayag, no? Sapagkat ito ay plano ng Diyos sa daigdig na may pahayag ang ebanghelyo ng kaharian sa sanglibutan, at bigyan ito ng mga matibay na siyang pagpapatunay na kung saang bansa talaga yung mapalad na pinagbigyan ng Diyos. Ngunit naririnig na po natin na wala po kaming ibang bukang bibig na ang kaharian ng Diyos ay dito na sa bansa nating Pilipinas, no? Sapagkat ang dala ng Diyos, mga kapatid, ay magtayo ang Diyos sa langit ng isang kaharian na kailanman ay hindi na magigiba. Kaya ito po ang aming patutunayan sa gabing ito, na dito talaga sa bansa nating Pilipinas ang siyang kaharian ng Diyos. Kaya pakinggan po natin ang isa po nating kapatid na siyang magpapahayag at magpapatunay
na wala ng iba na pinagbigyan ng Diyos na bansa kundi dito na sa bansa nating Pilipinas. Walang iba na siyang manguna na magpahayag. Ang aking ina, walang iba, Reyna Merlita Baltasar. So pakinggan po natin mga kapatid. Reyna. So, salamat Hari. So, mapagpalang oras sa ating lahat mula Luzon, Visayas at Mindanao. So, ngayon mga kapatid, nandito na naman kami para mag-live dito sa Region 2, dito sa Province of Quirino, dito sa Poblacion Sur, Madela, Quirino. So, bago ako magpatuloy, ay nais ko pang magbigay pugay sa aming mahal na dakilang guro, ang aming Supreme Founder of the Kingdom of God, mahal na Haring Philemon Ondok Riambunansa. Ganon din sa mga 5 spiritual mothers. At ako'y lubos na gumagalang at nagpapasalamat sa aming mahal na Pangulo, mahal na Prinsipe Rocky Y. Riambunansa, na siya ang aming President ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation, at sa kanyang kapatid Haring Adolfo B. Riambunansa, na siya ang President ng The Philippine Deuterium Development and Management Corporation. Ganon din sa mga 70 prophets, ay sa mga apostoles mula Region 1 hanggang Region 12 na kinabibilangan ng aming Regional Director dito sa Region 2, Haring Edgar Palor Ligutong, at sa kanyang Reyna Rose Padillo Ligutong. Ganon din sa mga 70 prophets mula Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mga municipal leaders, barangay hanggang purok leaders. So, mapagpalang oras, mga hari, mga reyna, prinsipe at prinsesa sa loob ng kaharian ng Diyos. So, ngayon, mga kapatid, nandito kami para ipaalam na naman namin ang tungkol sa kaharian ng Diyos na inalis mula sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. Ito po ang aming ibabahagi sa kaorasan ito. At papatunayan na talaga na dito sa bansang Pilipinas ibinigay ng Diyos ang kaharian na inalis mula sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. Ayon sa banal na kasulatan sa Isaias 2:4. So ganito po ang sinasabi, at siya ihahatol sa gitna ng mga bansa at sasaway sa maraming tao,
at kanilang pupukpukin ang kanilang mga tabak upang maging mga sudsod. At ang kanilang mga sibat ay maging mga karit. Ang bansa ay hindi magtataas ng tabak laban sa bansa o mangangaroon pa man sila ng pakikipagdigma. Punto. Yan po ang nabasa sa banal na kasulatan na tabak, sudsod, sibat at karit. Ito po ay ginamit ng Diyos na parabol o talinhagang salita kung nasaan ang kaharian ng Diyos na inalis mula sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakamunga. So, ito po ang isang pagpapatunay na dito sa bansang Pilipinas ibinigay ng Diyos ang kanyang kaharian. Sapagkat ayon sa banal na kasulatan sa San Matthew 6:33 na datapwat hanapin ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran. At ang lahat na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Yan po ang sinabi ng Diyos na hanapin ang kaharian ng Diyos. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay inalis mula sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. So, ngayon mga kapatid, ang tanong, kailan naibigay ang kaharian ng Diyos sa isang bansang nagkakabunga? So, ibinigay ng Diyos ang kanyang kaharian noong taong 1523. Dito binigay ng Diyos ang kanyang kaharian sa taong 1523. So, ngayon mga kapatid, para higit na maunawaan ninyo na ang kaharian ng Diyos na inalis mula sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga, so ganito ang hanay. So, na ito ay tabak, sudsod, sibat at karit na ginamit ng Diyos na palatandaan para malaman natin kung nasaan talaga ibinigay ng Diyos ang kanyang kaharian. So, kung alalahanin natin sa taong 1935, so, ang tanong, sa taong 1935, sino ang nakaupo bilang presidente sa taong 1935? Walang iba kundi si Manuel Quezon. Siya ang presidente sa taong 1935. So, si Manuel Quezon ay pinatupad niya ang Article 1, Section 4 na ang ibig sabihin ang bansa ay hindi laban sa anumang bansa. So, plus 35 years. Sa 35 years, mayroon siyam na presidente dito sa naumupo sa 35 years. So, i-plus natin. So, 5 plus 5, 10, carry 1, 1 plus 3, 4 plus 3, 7. So,
1970. Kung nasaan ang kaharian ng Diyos na inalis mula sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansa nagkakabunga. So, ang tanong, sa taong 1970, sino ang nakaupo bilang presidente dito sa taon 1970? Walang iba kundi si President Ferdinand Marcos. Siya ang presidente dito sa taon 1970. Si President Ferdinand Marcos ay rinibase niya. Si Ferdinand Marcos ay pinagpatuloy niya ang batas ni Manuel Quezon. At rinibase niya. Ginawang Article 2, Section 3 na ang ibig sabihin ay hindi laban sa anuman bansa. So, na ang bansang Pilipinas ay hindi laban sa bansa. So, plus 2 years, ang sukat ay 1972. So, ang tanong, ano ang kaganapan dito sa taon 1972? Sa taon 1972 ay na-declare ng martial law. So, dito sa 1972, si President Ferdinand Marcos, pinakumpiskan niya lahat ng mga armas na walang lisensya. Pinatapon sa gitna ng dagat. So, ngunit nakita ni First Lady Imelda Marcos na ang armas na yun ay matitibay at makikinang. Kaya pinabalik niya sa tunawan ng mga bakal para matupad ang nakahula sa banal na kasulatan na taba, sudsud, sibat at karit. Kung nasaan ang kaharian ng Diyos na inalis mula sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. So, ang tanong, saan ito naganap? Saan ito ginamit? Walang iba kundi sa mga bukirin, mga kapatid. So, ang tanong, saan ito naganap? Walang iba kundi dito sa bansa nating Pilipinas. So, ang tanong, nasaan ang kaharian ng Diyos? So, hindi ako matatakot o mahihiya na sabihin sa inyo na ang bansang Pilipinas ay siya ang kaharian ng Diyos. So, mapalad tayong mga Pilipino sapagkat dito ibinigay ng Diyos ang kaharian na inalis mula sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. So, walang iba, bansa nating Pilipinas. So, ito po ang ating may bahagi sa kaorasang ito. At maraming salamat
sa atin lahat, mga kapatid na palaging nagsubaybay sa programa ng The Kingdom of God sa palatuntunan Consumatum Is, na sana ay huwag kayong magsawa na makinig o sumabaybay sa programa ng The Kingdom of God. So maraming salamat at ako'y nagpapasalamat sa aming mahal na dakilang guro sapagkat siya ang nagbigay sa amin ng pagpapatunay kung nasaan ang kaharian ng Diyos, mga kapatid. Kung wala ang aming mahal na dakilang guro, ay hindi namin alam kung ano ang sabihin ito na mababasa sa banal na kasulatan. So, kaya kami ay nagpapasalamat sa kanya sapagkat siya lang ang nakapagbukas sa lihim na nakasulat sa banal na kasulatan. So, maraming salamat at ganun din nagpapasalamat din ako sa aming mahal na prinsipe, Prince Rocky Y. Riambunanza, at sa Haring Adolfo Riambunanza at sa aming Regional Director, Haring Edgar Palor Ligutom, at sa kanyang Reyna Rose Padillo Ligutom. So, maraming salamat at magandang gabi sa inyo, sa inyo, Hari at Reyna. So ngayon ay ibibigay ko din sa isang kapatid para patunayan din na ang bansang Pilipinas ay siya ang kaharian ng Diyos. Walang iba, Prince Fernando Digao. So maraming salamat at magandang gabi sa atin lahat.